Sino po naniniwala? Kung meron mang pinakamasakit na rejection galing sa pamilya. Totoo po ba yun? Pansinin nyo, bakit pagka ang umayaw sa iyo yung asawa mo, iba ang dating? Totoo po ba yun? Pagka yung asawa mo ang nang-reject sa iyo, kapag yung asawa mo yung nang-iwan sa iyo, pansinin nyo, iba yung dating sa iyo. At the same time, bilang mga magulang, pansinin nyo, pagka yung anak mo yung nang-reject sa'yo, yung anak mo yung umayaw sa'yo, iba yung dating sa'yo. At pansinin nyo, pagka yung kapatid mo yung umayaw sa'yo, kapatid mo yung nang-reject sa'yo, ang lalim ng iniiwang sakit sa'yo. At lalo na dun sa mga anak, pansinin nyo, yung mga iniwan ng mga magulang, pansinin nyo, bakit ang sakit, ang lalim ng sakit na iniiwan kapag ka iniwan ka ng magulang mo. Kapag ka yung magulang mo, yung nang-reject sa'yo. Yung bang, ang tagal-tagal na, pero nandoon pa rin yung lalim ng sakit. Kasi ninyo, iba yung sakit kapag ka galing sa pamilya, yung rejection. Kapag ka ang umaayaw sa'yo, yung pamilya mo. Tingnan po natin yung iba't ibang mukha ng rejection sa loob ng pamilya. Unang-una, yung rejection from spouse. Alam niyo po, totoo ba, bagamat sinasabi sa kasal pa lang na dapat kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa inyo, pero bakit maraming mag-asawa, buhay pa magkahiwalay na? Totoo po ba yan? Bagamat sinasabi sa kasal pa lang na dapat kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa iyo o sa inyo, pero pansinin nyo, bakit maraming mag-asawa nagsasama na lang para sa mga anak? And at the same time, bagamat sa kasal pa lang sinasabi na dapat kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa mag-asawa, pero bakit maraming mag-asawa hiwalay na ng tulugan? Nangyayari po ba yun? Sa tunay na buhay, may mga mag-asawa, nagsasama na lang dahil sa mga anak. May mga mag-asawa, magkasama nga sa isang bahay, pero hiwalay naman ang tulugan. Alam niyo po, isang form ng rejection dito sa mukha ng pamilya, yung rejection mula doon sa asawa. Ang tanong, bakit nangyayari ito sa isang relasyon na umpisa pa lang dapat walang iwanan, umpisa pa lang dapat wala nang rejection na nangyayari? Alam niyo po, unang-unang dahilan, due to infidelity. Totoo po ba? Unang dahilan bakit sa isang relasyon may nang iiwan at may naiiwan because of infidelity. Alam niyo po, kung wala namang nagtaksil, wala namang masisirang relasyon eh. Totoo po ba yan? Alam niyo po, kung wala namang nagpadala sa kahinaan, wala namang masisirang tahanan eh. Ang problema, marami hindi naunawaan na yung infidelity ay malalim na mukha ng rejection sa isang pinagtataksilan. Alam niyo po, pag nagkaroon ng infidelity o kwento ng pagtataksil sa loob ng pamilya o sa isang relasyon, alam niyo po, napakalalim ng pinakikita nito na pag-reject sa isang tao. Marami hindi naunawaan na yung infidelity, isang malakas na boses na nagsasabi na ayoko na sa'yo. Totoo po ba? Masakit yun? Sino rito aminado? Pag may nagsabi sa'yo na ayaw na sa'yo, nasasaktan ka. Alam niyo po ang problema? Marami hindi naunawaan na yung infidelity, isang malinaw na form ng rejection. At ito yung totoo, maraming tao hirap maka-cope up sa issue ng infidelity. Alam niyo po, kung hindi ka pa nakakaranas nito, at sana hindi ka makaranas nito, alam niyo, maraming mga tao, pag dumadanas ng ganitong klase ng karanasan sa kanilang relasyon, hindi lang nai-stress. Hindi lang napapagod ang katawan, napapagod ang isipan, napapagod ang puso, napapagod ang espiritu. Alam niyo po, napakahirap na dumadaan ang isang tao sa ganitong karanasan.
Lahat ng aspeto ng buhay niya, apektado. Lahat ng aspeto ng kanyang buhay, nararanasan niya yung matinding epekto nito. At marami pong tao hirap tanggapin bakit pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. At maraming tao hirap maunawaan bakit siya nakaranas ng ganitong karanasan. Lalo na't ibinigay naman niya lahat para sa kanilang marriage, lalo na't isinakripisyo niya ang lahat para sa kanilang marriage, at lalo na't ginawa niya ang lahat para sa kanilang marriage. Alam niyo po, ang hirap tanggapin, bakit pagtataksilang ka pa? Ang hirap maunawaan, bakit pagtataksilang ka pa? At ang hirap makakop up, bakit pinagtaksilang ka ng asawa mo? Dalawa, due to possessiveness. Totoo po ba may mga tao, mali paraan ng pagmamahal eh. Alam niyo po, may mga asawa, kulang na lang ilagay sa hawla ang asawa eh. Totoo po ba yun? At totoo ba, may mga tao, nang magkaasawa na, nawala na ng kalayaan eh. Ang hindi alam ng marami, when love becomes possessive, it's no longer love. It's already a prison. When love becomes possessive, it's no longer love. It's already a poison. And when love becomes possessive, it's no longer love. It becomes a division. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Mahirap masabi kung ang pagmamahal ba ay pagmamahal pa kung nakakasakal na. Totoo po ba yan? Ang hirap sabihin na yung pagmamahal na meron ka ay pagmamahal pa kung ito ay nakakasakal na. And at the same time, mahirap sabihin na ang pagmamahal ay pagmamahal pa kung ang pagmamahal ay sobra ng mapanikil. At mahirap sabihin na ang pagmamahal ay pagmamahal pa kung wala nang laya ang isang tao. Alam niyo po, again, maraming mga tao, mali ang paraan ng pagmamahal. May mga asawa, sobrang possessive. May mga asawa, ayaw nang bigyan ng kalayaan yung kanilang asawa sa maraming areas ng kanilang buhay. Alam niyo po, again, ito ang totoo. Wala naman talagang sasaya sa relasyon na walang kalayaan. Wala naman talagang pipiliing mag-stay sa isang relasyon na walang tiwala. At wala naman talagang tatagal sa isang relasyon na ikinakahong ka sa lahat ng gagawin mo. At the end of the day, ang lundo nito, may isang mangiiwan at may isang maiiwan. At the end of the day, ang lundo nito, may isang manre-reject at may isang mari-reject. Unang-unang form ng rejection sa pamilya, rejection from spouse. Nangyayari dahil sa infidelity, dahil doon sa possessiveness o sa maling paraan ng pagmamahal ng isang tao. Another thing, rejection from children. Totoo po ba isa sa mga mukha ng rejection na madalas nangyayari sa pamilya, galing sa anak para sa kanilang magulang. At napakasakit sa isang magulang na sa lahat ng tao, anak pa niya nang reject sa kanya. Napakasakit sa isang magulang na sa lahat ng tao, anak pa niya ang ayaw siyang tanggapin. At napakasakit sa isang magulang na sa lahat ng tao, anak pa niya yung tumatalikod sa kanya. Ang tanong, ano ba karaniwang mukha ng rejection ng isang anak sa kanyang magulang? Alam niyo po, nakita ko, meron dalawang pangunahing dahilan o mukha ng rejection ng isang anak sa magulang. Una, kawalan ng plano sa pagtanda ng magulang. Pansinin niyo, totoo po ba sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, bahala ka na sa buhay mo? Nangyayari po ba to? Maraming mga magulang tumanda at nang tumanda, bahala na sila sa buhay nila. Sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, may iwan ka na lang sa isang tabi. At totoo po ba, sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, parang ang hirap humingi ng panahon sa mga anak mo.
Alam niyo po, napaka-typical na nangyayari sa maraming mga magulang na pag tumanda, bahala na sa buhay nila. Napaka-typical na nangyayari sa buhay ng maraming magulang na nung tumanda, nasa isang tabi na lang. At napaka-typical na nangyayari sa maraming buhay ng mga matatanda nang tumanda, naiwan na lang sa isang tabi. Alam niyo po, nakita ko, yung napakalungkot na realidad ng buhay, maraming anak, ang daming plano sa hinaharap, pero walang plano sa pagtanda ng magulang. Totoo po ba yan? Maraming mga young pro natin ngayon, ang dami nilang plano sa buhay, ang daming plano para sa kanilang karir, ang daming plano para sa kanilang relasyon, ang daming plano para sa kanilang mga pangarap, pero madalas naiiwan yung plano para sa magulang. Isang mukha ng rejection sa magulang, yung wala kang nakahandang plano sa pagtanda ng magulang mo. Na hindi mo alam o wala kang alam o gagawin, planong gawin sa pagtanda ng magulang mo. Alam niyo po, nakita ko, napakasakit na mukha ng realidad ng buhay. Maraming mga anak, walang plano kung magiging masaya ba o kung paano ba magiging masaya ang buhay, yung latter part ng journey ng kanilang mga magulang. At napakalungkot na mukha ng realidad ng buhay na maraming mga anak walang plano kung paano ba masasamahan mga magulang sa latter part ng kanilang buhay. At napakalungkot na mukha ng buhay, marami pong mga anak walang plano kung paano ba mapapagaan yung latter part ng journey ng kanilang mga magulang. Alam niyo po, dapat habang papaalis ang mga magulang sa buhay na ito, dapat pagaanan ng pagaan yung kanilang journey. Hindi na pabigat ng pabigat. Kaya nga sa mga bagong nagpapamilya, tandaan nyo, nagpamilya kayo, dapat panindigan natin ang pamilya. Huwag mag-anak ng mag-anak at iiwan sa magulang. Huwag pagurin, lalo na yung mga matatanda na dapat ini-enjoy na lang ang buhay, pero yung mga anak, nag-anak ng nag-anak at pinaalagaan sa magulang. Alam niyo po, isang form ng pagmamahal sa magulang, yung habang tumatanda sila, tinutulungan mong gumaan yung journey nila at hindi bumigat yung journey nila. At kung ikaw man naman ay hindi naman nagpamilya, pero nagkakaedad ka na, dapat pinapakita mo sa magulang mo na hindi ka na nagpapaintindi. Alam niyo po, maraming mga anak, nagkaedad lang. Pero yung pagtrato sa magulang, hindi naman nagbago eh. Parang bata pa rin, nagpapaintindi. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, dapat habang tumatanda yung magulang, papunta doon sa latter part ng kanilang journey, tumutulong kang mapagaan yung kanilang journey, hindi mapabigat. Alam niyo po, sa mga may anak, bagong may asawa, bagong nagpapamilya, totoo naman, napakasarap sa isang lolo, sa isang lola na mag-alaga ng apo. Pero pagka naman mamamatay sa hirap ang lolo't lola sa pag-aalaga, hindi na masarap yun. Hayaan lang natin na ini-enjoy nila yung oras, pero huwag naman ibigay ang burden sa mga magulang. Alam niyo po, again, sa mga anak, muli paalala po, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa oras ng anak kaysa doon sa mga material na bagay. Tandaan niyo po, yung mga pauwi na sa Panginoon ng mga magulang, hindi naman naghahangad na ng maraming pera eh. Tandaan niyo po, hindi na maraming pera hinahangad niyan eh. Ang hinahangad na lang niyan, yung oras ng mga anak. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa pagmamahal ng anak kaysa anumang material na bagay. At tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa pagpapahalaga ng anak kaysa anumang material na bagay. Another thing,
Bakit masakit na muka o panibagong muka ng rejection sa isang magulang, kawalan ng pagsunod sa magulang? Alam niyo po, hindi lang yung kawalan ng plano sa pagtanda ng magulang, maging yung kawalan ng pagsunod sa magulang. Totoo ba, maraming anak, parang normal na lang na sumuway sa magulang sa mga magulang na narito. Totoo po ba yun? Yung mga anak natin, parang normal na lang na sumuway sa atin. Maraming anak, parang normal na lang na di sumunod sa magulang. Maraming anak, parang normal na lang na baliwalain yung sinasabi ng magulang. Napakalungkot na hindi pansin ng maraming anak ang sakit ng suwayin. Tandaan nyo sa lahat ng mga anak, napakasakit nun. Yung sinusuway ka ng anak mo. Napakalungkot na hindi pansin ng maraming anak ang sakit ng hindi sundin at ang sakit ng bahain. Dalawang mukha ng rejection ng anak sa magulang, kawalan ng plano sa kanilang pagtanda, kawalan ng pagsunod sa kanilang magulang. Alam niyo po, doon sa mga anak, huwag mong tingnan na parang normal lang na okay lang naman yung kay mami, kay daddy, kay nanay, kay tatay, na binabaliwala mo yung ginagawa mo o yung sinasabi nila. No, hindi baliwala yun. Nag-iiwan yun ng sugat sa isang magulang. Nag-iiwan yun ng sugat sa isang nanay, sa isang tatay, sa pagbaliwala mo sa kanyang sinasabi. Another thing, rejection from parent. Alam niyo po, hindi lang naman yung asawa ang nangre-reject sa asawa. Hindi lang naman yung magulang o yung anak ang nangre-reject sa isang magulang. Meron din namang mga magulang nire-reject yung kanilang anak. Napakalungkot na muka ng buhay. Alam niyo po, ang lalim ng iniiwang sugat sa puso ng isang bata na nakakaranas ng rejection sa kanilang magulang. Ang problema, may mga magulang, ito na pala yung naipaparamdam nila sa kanilang anak, hindi pa nila pansin. Sa mga anak, totoo ba masakit ma-reject ng magulang? Meron kami pinapanood ni Ate Jess po Talaga, minsan lang naman kami, lalo na ako, minsan lang manood siguro. Once in a blue moon, kung manood ako ng isang pelikula or isang series, yung Love of My Life di ko alam kung napanood nyo yun sa Netflix. Kaya ako siya pinanood kasi, naging interesado ko kasi, family matter siya. Mga kwento, totoong kwento ng pamilya, may isang anak doon na rejected ng kanyang magulang. Alam niyo po, ito yung reality ng buhay sa relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Minsan, may mga magulang, ito na pala yung kanilang naipaparamdam sa kanilang anak, rejected na pala yung kanilang anak, hindi pa niya pansin. May mga magulang, ito na pala yung nangyayari sa kanyang anak, hindi pa niya pansin. At may mga magulang, alam niyo po ang pinakamalungkot, they intentionally rejected their child. Ang tanong, ano ba karaniwang mukha ng rejection ng magulang sa anak? Una, temporal parental absenteeism. Alam niyo po, ano itong temporal parental absenteeism na ito? Marami pong bata, hindi naman ganap na maintindihan o hindi nila ganap na maintindihan bakit lumalaki siya ang kasama niya, lola niya. Bakit lumalaki siya ang kasama niya, mga tita niya, mga tito niya. At kahit anong ganda ng purpose, tandaan niyo po sa mga magulang, kahit anong ganda ng purpose ng magulang, bakit hindi niya kapiling mga magulang niya, naghahanap buhay, pumupunta sa mission o saan pa man, alam niyo po, nag-iiwan pa rin ito ng sakit at tampo sa mga anak. Nagdadala pa rin ito ng impact sa upbringing ng isang anak. Kaya nga, kung hindi mo madalas nakasama ang anak mo, huwag kang magtanong bakit ganito siya.
bago mo tanungin ang anak mo, tanungin mo muna sarili mo. At alam niyo po, ang pinakamalungkot dito, kahit gaano kaganda ang purpose ng paglayo ng isang magulang, naglalayo pa rin ito sa kalooban ng anak. Sa ayaw at sa gusto mo, naglalagay ito ng pader o naghihiwalay ito sa inyo ng iyong anak. Isang mukha ng rejection sa mga anak na bagamat temporal, sa trabaho, sa paglilingkod, sa pagmimisyon o sa kung ano paman, pero ang isang sigurado, nag-iiwan ito ng sugat sa kalooban ng isang anak. At ikalawa, bukod doon sa temporal, yung permanent parental absenteeism. Ano itong permanent parental absenteeism na ito? Alam niyo po, kung kanina temporal lang yung pagkawala ng magulang dahil sa trabaho, paglilingkod, o mission, o ano paman, this time, permanente naman ito. Ang tanong, sa paanong paraan nararanasan ng isang bata ang isang permanenteng parental absenteeism? Alam niyo po, when parent leave for another family. When parent leave for another children. And when parent leave for another family and children. Nararanasan ng isang bata ang permanent parental absenteeism pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa ibang pamilya. Pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa ibang bata. At pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa isang pamilya o sa ibang pamilya at ibang bata. Kaya nga sa lahat ng tatay, sa lahat ng nanay na nang iwan ng anak para bumuo ng bagong pamilya, hindi magagamot ng sustento ang sugat na nilikha mo sa pag-iwan mo sa anak mo. Hindi magagamot ng pagdalaw mo paminsan-minsan ang iniwan mong sugat sa kalooban ng anak mo. At hindi magagamot ng pag-aalala mo paminsan-minsan ang nilikha mong sugat sa anak mo. In short, walang pera ang makakagamot sa nasaktang kalooban ng anak na pinagpalit sa ibang anak. Walang panahon ang makagagamot sa nasaktang kalooban ng anak na ipinagpalit sa ibang pamilya. At walang pag-aalala ang makakagamot sa nasaktang kalooban ng anak na ipinagpalit sa iba. So those are forms of rejection that happens within family. Kaya nga, doon sa mga mag-aasawa pa lang, tandaan nyo, lilikha ka ng malalim na sugat sa anak mo pag ipagpapalit mo siya. Pag iiwan mo siya, temporal man yan o permanent. Tiyak na may iiwan kang sugat sa anak mo. Now, the question is, sa mga panahon ba na nakaranas ka ng rejection, ano ba dapat mo maging response? Alam niyo po, unang-una, choose to forgive. Despite of being rejected. Dito po sa Genesis chapter 50, verses 15 to 20, ito po yung isang karanasan ng isang tao na ang lalim ng rejection na naranasan. Sabi doon, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na yung mga kapatid ni Jose. Sabi niya, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo ng kalupitang ginawa natin sa kanya? Mula doon sa mga sumunod na verse, makikita natin kung paano pinatawad ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang response sa mga nang reject sa'yo, patawarin mo na lang siya. Totoo ba yan? Pinakamagandang response na maibibigay mo doon sa mga nang iwan sa'yo, sa mga umayaw sa'yo, sa mga nanakit sa'yo,
patawarin mo na lang. Alam niyo po, bakit kailangan mong gawin yon? Bakit kailangan iyon yung piliin mo? Again, si Joseph, despite of being abandoned, betrayed, and rejected by his brothers, he chose to forgive. Why? Kasi nga ito ang totoong realidad ng pagpapatawad eh. Una, you cannot be a strong person without knowing how to forgive. Sino po naniniwala? Mahirap maging matatag nang hindi mo alam magpatawad sa mga nagkamali sa iyo. At sino naniniwala? Mahirap maging matatag nang hindi mo na alam patawarin yung mga nanakit sa iyo, yung mga nang iwan sa iyo. What's the point? Sometimes, marirealize mo lang na ang tatag mo na pala nang nagawa mo ng patawarin yung mga nagkamali sa iyo. Sometimes, marirealize mo lang ang tatag mo na pala nung nagawa mo ng patawarin yung nang iwan sa iyo. And sometimes, marirealize mo lang ang tatag mo na pala nung magawa mong patawarin yung mga taong hindi lang nang iwan, hindi lang nanakit, kung hindi nang reject pa sa iyo. Alam niyo po, nakita si Lord, minsan, patatatagin ka. Hindi ka bibigyan, o para tumatag ka, hindi ka bibigyan ng courage. Ang ibibigay niya sa iyo, mga tao na magkakamali sa iyo. Nakita ko si Lord, para patatagin ka, hindi ka bibigyan ng courage eh. Bibigyan ka ng mga tao na mang-iiwan sa iyo. Mang-re-reject sa iyo. Sometimes, humihingi tayo ng katatagan kay Lord, hindi tayo binigyan ng courage, kundi ang binigay sa atin, mga tao na ayawan tayo, sasaktan tayo, i-reject tayo. Kasi ang objective pala ni Lord nun, para mas tumatag ka. Hindi para masaktan ka lang dahil na-reject ka. Hindi pala para masaktan ka lang dahil may nanakit sa'yo, may nagkamali sa'yo, kundi para mas tumatag ka as a person. So, alam niyo po, again, ang Panginoon, sometimes, magugulat ka sa way ng pagpapatatag niya sa atin. Hindi natin alam minsan, yung rejection pala na dinala sa atin, hinayaan ng Panginoon para patatagin ka. Ikalawa, you cannot be free without knowing how to forgive. Sino po naniniwala? Hanggat hindi mo pinatatawad yung taong nagkamali sa'yo, mananatili kang nakakulong sa pagkakamali ng taong yon. Naniniwala po kayo doon? Hanggat hindi ka natututong magpatawad sa taong nang iwan sa'yo, mananatili kang nakakulong sa pang-iiwan sa'yo ng tao na yon. At hanggat hindi mo natututunang patawarin yung tao na nang-reject sa'yo, mananatili kang nakakulong sa rejection ng taong yon. Unless na matutunan mong patawarin yung nagkamali sa'yo, doon ka palang magsisimula na makakalaya sa pagkakamali ng isang tao sa'yo. Unless na palayain mo yung tao na nanakit sa'yo, doon ka palang magsisimula na makalaya sa pananakit sa'yo ng tao na yon. At unless na patawarin mo yung tao na nang-reject sa'yo, doon ka palang magsisimulang makalaya sa rejection na ginawa sa'yo ng tao na yon. Alam niyo po, tandaan niyo, hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng pagkakamali sa'yo. Hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng sakit ng pagkakamali sa iyo. At hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng sakit ng pang-iiwan sa iyo. Mananatili kang nakakulong sa sakit ng rejection, mananatili kang nakakulong sa sakit ng pang-iiwan sa iyo, ng pag-ayaw sa iyo at ng pananakit sa iyo hanggat hindi mo binibitawan ang pagpapatawad. Tandaan niyo po, hindi panahon, hindi pagkakataon
At lalong hindi sitwasyon ang magpapagaling sa iyo at magpapalaya sa iyo. Ang pagpapatawad mo. Doon sa mga iniwan, ni-reject ng kapatid, ng magulang, ng asawa, kung gusto mong lumaya, magpatawad ka. So, another thing, ano yung dapat na maging response natin? Just to start a new beginning, despite of being rejected. Doon sa Genesis 32 o 39 verse 22, sabi doon, si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Sino po naniniwala? Pinakamagandang ganti sa nagkamali sa iyo, magsimula ka uli. Naniniwala po kayo doon? Kung meron mang nang iwan sa iyo, iniwan ka ng magulang mo, iniwan ka ng kapatid mo, iniwan ka ng asawa mo, pinakamagandang ganti sa kanila, magsimula ka uli. Ni-reject ka nila, magsimula ka uli. Alam niyo po, dun sa mga nanakit sa iyo, hindi nakita yung worth mo, hindi nakita yung halaga mo, pinakamagandang ganti sa kanila, magsimula ka uli. Why? Again, pansinin niyo si Joseph, despite of being rejected by his brothers, he chose to start anew at the house of Potiphar. And when he was rejected by the house of Potiphar, he chose to start anew at the prison cell. And when he was rejected by the cupbearer for almost 2 years, he chose to start anew, but this time at the palace. Pansinin nyo? Nung nireject siya, nung mga kapatid niya, nagsimula siya, pinili niyang magsimula doon sa tahanan ni Potiphar. Nung nireject siya ng tahanan ni Potiphar, pinili niyang magsimula doon sa bilangguan. At nung makalimutan siya ng cupbearer for almost 2 years, pinili niyang magsimula uli, pero this time, sa palasyo na. What does it mean? Una, no matter where you are, you may still start a new beginning. Hindi dahilan na may nagkamali sa iyo para huminto ang takbo ng buhay mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi dahilan na dahil may nagkamali sa iyo, hihinto na buhay mo. No. At sino po naniniwala? Hindi dahilan na may nakapanakit sa iyo, hihinto na buhay mo. At sino po naniniwala? Hindi dahilan na may nang iwan sa iyo para huminto ang takbo ng buhay mo. Why? Kasi nga ito ang totoo. Yun namang nagkamali sa iyo, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka ba dahil nagkamali sila sa iyo. No. Wala silang pakialam kung magsisimula ka pa ba uli sa buhay mo o hindi na. Yun namang mga nanakit sa iyo, wala naman silang pakialam, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka pa ba sa buhay mo o hindi na. Yung mga nang reject sa iyo, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka pa ba uli o hindi na ng buhay mo. Kaya nga napaka-importante na maging malinaw sa iyo that no matter where you are, you may still choose to start a new beginning. Kahit nasa saan ka, kahit ano pa yung ginawa sa iyo ng isang tao, kahit gaano pa kalalim, kasakit yung ginawa sa iyo ng isang tao, pwede mong piliing magsimula uli. Alam niyo po, tandaan niyo, wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka magsisimula uli matapos may magkamali sa iyo. Wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka nagsisimula uli matapos may manakit sa iyo. At wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka nagsisimula uli matapos may mang-iwan sa iyo. Ikalawa, no matter how people leave you, forsake you, you may still start a new beginning.
Sino po naniniwala? Kahit sino pa nanakit sa'yo, pwede ka pa rin magsimula uli. Niniwala po kayo doon? Kahit iniwan ka pa ng magulang mo. Kung iyon yung naranasan mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng asawa mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng mga anak mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng mahal mo, kahit gaano mo pa kamahal yan, pwede ka pang magsimula uli. What does it mean? Tandaan niyo po, wala naman talaga sa kung sino yung nang iwan sa atin kung makakapagsimula ka uli. Wala naman talaga sa kung sino yung nanakit sa iyo para makapagsimula ka uli. At wala naman talaga sa kung sino yung nakalimot sa iyo para hindi ka makapagsimula uli. Tandaan niyo po, hindi pinanlilimos ang pagmamahal. Tandaan mo, hindi pinanlilimos ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo. At tandaan mo, hindi pinanlilimos ang relasyon. Ang pagmamahal, hindi dapat pinanlilimos. Ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo, hindi dapat pinanlilimos. At ang relasyon, hindi dapat pinanlilimos. Kung talagang mahal ka, mamahalin ka. Kung talagang mag-i-stay sa piling mo, mag-i-stay yan sa tabi mo. At kung talagang para sa iyo ang isang relasyon, mananatili sa iyo. Do not beg for love. Don't beg for care, and don't beg for relationship. Huwag kang manlimos ng pag-ibig. Huwag kang manlimos ng pagmamahal. Huwag kang manlimos ng relasyon dahil pabababain mo ang pagkataong mo. Kahit hindi ka bigyan ng pagmamahal ng tao, may Diyos na magmamahal sa iyo. At may taong dadali ng Diyos para mahalin ka ng totoo. Kahit may mang-iwan sa iyo, huwag kang manlilimos ng panahon ng isang tao. Dahil may tamang tao na kayang magbigay ng tamang panahon sa iyo. Huwag kang manlilimos ng tamang pagpapahalaga mula sa isang tao dahil may taong kayang magbigay ng tamang pagpapahalaga sa iyo. Pinakapangit na magagawa mo para sa sarili mo, manlimos ka ng pag-ibig, manlimos ka ng pagmamahal, manlimos ka ng panahon ng isang tao na hindi kayang mahalin ka. Hindi kayang mag-stay sa tabi mo. Hindi kayang pahalagahan ka. Now, another thing, ano ba yung dapat na maging response natin kapag nakakaranas tayo ng rejection? Just to become a better person after being rejected. Doon po sa Genesis 41, 40 to 42, makikita natin yung pangyayari. Ang sabi dito ng Pharaoh o ng hari kay Joseph, ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo at ngayon ilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Ang katumbas nito, Prime Minister. Pansinin niyo. Totoo po ba? Pwede mo naman piliing maging mabuting version ng pagkatao mo after may nanakit sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Sino po rito, by the way, bago tayo magpatuloy? At some point ng buhay mo, nakaranas ka ng rejection. Hindi man sa pamilya, minsan sa trabaho o sa karir. Alam niyo po, ito ang totoo. Pwede mong piliing maging mabuting version ng pagkatao mo kahit pa may nanakit sa iyo. Pwede mong piliin maging mabuting version ng pagkatao mo kahit pa may nang iwan sa iyo, kahit pa may nang reject sa iyo, kahit pa may umayaw sa iyo. Doon po sa mga iniwan ng asawa, huwag mong isipin na wala nang kwenta ang buhay at wala ka nang kwenta. No.
You can choose to be a better person than before kahit pa iniwan ka. Doon sa mga iniwan ng boyfriend, ng girlfriend, gantihan mo. Be a better person. Ipakita mo na hindi ka nawalan at siya yung nawalan sa pangre-reject sa iyo. Tama po ba yan? Dapat yun yung pinakamagandang response ng isang iniiwan. Mas pinagbubuti mo yung pagkatao mo, mas pinagbubuti mo yung karir mo, mas pinagbubuti mo ang buhay mo. Para pag nagkita kayo, kaya mong sabihin, eto yung sinayang mo. Di ba? Pag nagkita kayo, hindi yung mahihiya kang magpakita kasi parang nagmukha ka pang losyang, nagmukha ka pang walang kaitsu-itsura. Dapat pag nagkita kayo, kayang-kaya mong sabihin, eto lang naman yung sinayang mo. Di ba? So, dapat, gaya ni Joseph, you have to choose to become a better person kahit may nang iwan sa'yo, kahit may nanakit sa'yo, kahit may nagparamdam na hindi ka mahalaga, ipakita mo, kaya mong magsimula at kaya mong maging mas mabuti kesa dati. At higit sa lahat, yung buhay mo. Ayan. Si Joseph, after i-reject ng mga kapatid niya, naging tagapamahala ni Potiphar. After i-reject ni Potiphar, naging tagapamahala doon sa kulungan. At after i-reject ng cupbearer for almost 2 years, naging tagapamahala ng buong Ehipto. Pangalawa sa hari. What's the point? Una, people may belittle you, but it may never affect your big purpose in life. Tandaan nyo, kahit maliiting ka pa ng tao, hindi nito mababago ang malaking purpose ng Diyos sa buhay mo. Kahit saktang ka pa ng tao, hindi nito mababago ang malaking purpose ng Diyos sa buhay mo. At kahit iwan ka pa ng tao, hindi nito mababago ang malaking purpose ng Diyos sa buhay mo. As long as na naniniwala ka sa malaking purpose ng Diyos sa buhay mo, kahit may mang maliit sa iyo, mangyayari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. As long as na naniniwala ka, kahit pa merong manakit sa iyo, mangyayari at mangyayari ang malaking purpose ng Diyos sa buhay mo. Ikalawa, when you give your best and still rejected, you don't lose. They lose you. Tandaan niyo po, sa mga nang iwan sa iyo, tandaan mo, hindi ka nawalan, sila ang nawalan, lalo na't ibinigay mo naman ang lahat-lahat ng best mo. Sa mga inayawang ka, tandaan mo, hindi ka nawalan. Sila ang nawalan, lalo na ibinigay mo naman ang best mo. Sa mga inireject ka, tandaan mo, hindi ka nawalan, sila ang nawalan, lalo na ibinigay mo naman yung best mo. Tandaan niyo po, tandaan niyo mabuti, lalo na sa mga young pro natin, at higit sa lahat, sa mga nagmahal na hindi minahal, tandaan niyo mabuti, your worth will never be affected by people's rejection. Your purpose will never be affected by people's rejection, and your destiny will never be affected by people's rejection. Mananatili yung worth mo, mananatili ang iyong purpose, at mananatili yung destiny mo kahit iniwang ka pa. Kahit may nang reject pa sa'yo, kahit may nanakit pa sa'yo, kahit pa ikaw lang ang nagmahal. Now, the question is, bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang rejection? Alam niyo po, unang-una, for a new horizon where your purpose and God's place meet together.
Totoo po ba? Minsan parang ang hirap maunawaan, bakit pinayagan ng Diyos na ma-reject ka? Lalo na ng asawa mo. Totoo mo ba yan? Minsan parang ang hirap maunawaan, bakit pinayagan ng Diyos na ma-reject tayo, lalo na ng pamilya natin. Alam niyo po, nakita ko, hinahayaan talaga ng Diyos na ma-reject tayo hanggat hindi nagtatagpo yung purpose niya at yung lugar mo na inihanda ng Diyos para sa'yo. What's the point? Una, definitely, God has a place for you to shine. Tandaan niyo po, sino naniniwala, meron talagang inilaang ng Diyos para sa'yo kung saan doon ka magsha-shine. Hindi ka nag-shine sa relasyon na ito dahil meron palang mas magandang relasyon na inihanda ang Diyos sa'yo. Hindi ka nag-shine dito sa tao na ito dahil meron palang inilanda ang Diyos na tao kung saan magsashine ka, kung saan pahahalagahan ka, kung saan mamahalin ka, kung saan hindi ka iiwan. Alam niyo po, pansinin niyo si Joseph, hindi yung Canaan ang lugar na inilaan ng Diyos sa kanya to shine. So, inalis siya doon ng Panginoon. Pansinin niyo, dinala siya ng Panginoon sa Egypt kung saan nag-iintay ang lugar ng Diyos para sa kanya. Hindi aksidente na nireject siya ng mga kapatid niya. Hindi aksidente na nireject siya ni Potiphar. Hindi aksidente na nakalimutan siya nung cupbearer. Dahil after nun, mangyayari ang panaginip ng hari na tanging siya lang ang makakapagpaliwanag. What's the point? Gaya ni Joseph, hinayaan ng Diyos na may mang-iwan sa iyo, hindi para masaktan ka lang, hindi para daling ka sa direksyon, ang dulo nito, pagsashine ng journey mo. Sometimes, ang hirap maintindihan na doon pala sa balon na yon, on that pit, will start yung pagsashine ng journey mo. Alam niyo po, again, gaya ni Joseph, hinayaan ng Diyos na may magbaliwala sa iyo para daling ka sa direksyon, ang dulo, yung pagsashine at yung tagumpay mo. At gaya ni Joseph, hinayaan ng Diyos na may mang-reject sa iyo, hindi para masaktan ka lang, kundi para daling ka sa direksyon na ang mararanasan mo, isang tagumpay na hindi mo naranasan before. Ikalawa, sometimes our purpose happen at the expense of pain and rejection. Minsan, para makarating ka sa purpose ng buhay mo, kailangan mo munang masaktan. Minsan, para makarating ka sa purpose ng buhay mo, kailangan mo munang ma-reject. Kailangan mo munang may mang-iwan sa iyo. Pansinin niyo si Joseph, nang i-reject at iwan ng mga kapatid niya doon sa balon, that's the moment na simula na pala yon ng pagpunta niya sa purpose ng buhay niya. The same concept sa journey mo. Kahit gaano pa kalalim yung pinagkakabaunan mo dahil may nang iwan sa iyo, ang ibig sabihin pala nun, simula na yon ng kakaibang kwento sa journey mo. Kahit gaano pala kalalim yung pagkakabaon ng sakit dahil may nang reject sa iyo, simula na pala yon ng pagpunta mo sa totoong tagumpay ng journey mo. Hindi pala katapusan yung bumagsak ka, yung ikaw ay nabaon sa kabiguan, yung ikaw ay nabaon sa kasakitan, yung ikaw ay nabaon dahil may nang iwan sa iyo, kung hindi simula pa lang pala yon ng patungo o pagtungo mo sa direksyon na gusto ng Diyos para sa iyo. So, kahit gaano pa kasakit ang rejection na naranasan mo, maniwala ka lang, simula na yan ng bagong kwento sa journey mo. At kahit gaano pa kasakit ang pangiiwan sa'yo ng isang tao, maniwala ka, simula pa lang yan
papunta ka na sa talagang inihahanda ng Diyos na tao para sa iyo. Sa mga iniwan, magpasalamat ka dahil simula na matatagpuan mo na yung talagang para sa iyo na inihanda ng Diyos. Kalawa, bakit pinayagan ng Diyos ang rejection sa journey natin? For a new horizon where your protection and God's providence meet together. Alam niyo po, again, parang ang hirap maunawaan na pinayagan ng Diyos ang rejection sa ating buhay. Pero ang totoo, protection pala ito ng Panginoon. Ang totoo, protection pala ito ng Diyos kahit na may nang iwan sa atin. Pinayagan niya yung pang-iiwan sa atin ng isang tao. And at the same time, kahit mahirap maunawaan na hinayaan ng Diyos na may nanakit sa atin, protection pala yun ng Diyos sa atin. What's the point? Una, there's always right people for every moment in your life. Alam niyo po, mayroon naman talagang tamang tao para sa bawat panahon ng buhay mo. Sino po naniniwala? Aalisin ka ng Diyos sa isang tao na hindi mangyayari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng tao na tatanggalin ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, hindi makakatulong para mangyari ang purpose ng Diyos sa buhay mo. At sino po naniniwala, aalisin ka ng Diyos sa isang tao na masisira ka ng husto. What does it mean? Minsan, hahayaan ka ng Diyos na masaktan temporarily para proteksyonan ka. Minsan, hahayaan ka ng Diyos na maiwan temporarily para maproteksyonan ka. At minsan, hahayaan ka ng Diyos na ma-reject temporarily para maproteksyonan ka. Ikalawa, when someone becomes right in your life, God will reunite you with them. Hindi naman lahat ng paglalayo forever. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? May mga paglalayo na temporary lang naman. What's the point? May mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para maproteksyonan ka. May mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para itama ang puso ng iba sa'yo. Minsan, hinayaan ng Diyos na malayo ka sa asawa mo kasi mali ang puso niya para sa'yo. Pero, kung dumating yung tamang panahon na tama na yung puso niya para sa'yo, i-reunite ka ng Diyos para sa Kanya. Pansinin niyo si Joseph, nung naging tama na ang puso ng mga kapatid niya para sa kanya, hinayaan ng Diyos na ma-reunite na sila. The same concept, kung may taong nanakit sa'yo, iniwang ka dahil mali ang puso, hinayaan ng Diyos na malayo sa'yo, pero kung dumating din naman ang panahon na tama na ang puso niya para sa'yo, maniwala ka, ibabalik siya ng Diyos sa'yo. Pero kung hindi dumating yung point o panahon na matatama ang puso niya para sa'yo, ang pagmamahal niya, ang pagtrato niya, hindi nahahayaan ng Diyos na magtagpo pa kayo. So, again, may mga pinaglalayo o mga paglalayo, hinayaan ng Diyos para makita ng iba ang totoong worth mo. Sometimes, hinayaan ng Diyos na malayo ka sa isang tao kasi hindi niya makita yung totoong worth mo. But kung dumating yung point na makita na niya yung totoong worth mo, papayagan ng Diyos na magtagpo uli ang landas ninyo. Meaning, pag ibinalikan ng Diyos sa isang tao, alam ng Diyos, hindi ka na masasaktan. Pag ibinalikan ng Diyos sa isang tao, alam na ng Diyos na tama na puso ng taong yon para sa iyo. At pag ibinalik ka pa ng Diyos sa isang tao, alam ng Diyos, nakita na ng taong yon ang totoong halaga mo.
Pero once na hindi na pumayag ang Diyos na marionite ka sa isang tao, iisa ibig sabihin nun, protection mo yan. Pag hindi ka na ibinalik ng Diyos, sa nang iwan sa'yo, sa nanakit sa'yo, sa nang reject sa'yo, ibig sabihin, pinoproteksyonan ka lang ng Diyos. And finally, bakit pinayagan ng Diyos na ma-reject tayo? For a new horizon where your promotion and your God's word meet together. Alam niyo po, ang Diyos patuloy na hayaang ma-reject ka hanggat hindi ka nakakarating sa talagang portion ng buhay mo. Ang Diyos patuloy na hayaan na may mang-iwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. At sino po naniniwala? Ang Diyos patuloy na hayaang may tumalikod sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. Masasaktan ka hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May mang-iiwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May man-re-reject sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. What does it mean? Una, your promotion is non-negotiable with God. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang promotion na inilalaan ng Diyos para sa iyo. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang tagumpay na inilalaan ng Diyos para sa iyo. At nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang pag-angat na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung tagumpay na inilaan ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung destiny na inihanda ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung pag-angat dito sa buhay na ito, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Ikalawa, your worth is non-negotiable with God. Nakita ko, sa hindi ka kayang pahalagahan, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. Nakita ko, sa hindi ka kayang mahalin, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. At nakita ko, sa hindi ka kayang ingatan, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. Lahat ng tao na inalis ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo, alam ng Diyos, hindi ka mamahalin, hindi ka iingatan, at hindi ka pahahalagahan. Lahat ng tinanggal na yon na tao ng Diyos sa buhay mo, alam na alam ng Diyos, hindi ka mamahalin, hindi ka papahalagahan. So church, napakasakit na ma-reject, lalo na galing sa pamilya ang rejection. Napakasakit na ayawan ka, lalo na galing ang pag-ayaw sa pamilya. At napakasakit na iwan ka, lalo na galing ang pag-iwan sa pamilya. Pero madalas, hahayaan pala talaga ng Diyos na may mang-reject sa iyo para magtagpo ang purpose mo at ang lugar mo dito sa buhay na ito. Madalas, hahayaan pala talaga ng Diyos na ma-reject ka para maproteksyonan ka at magabayan ka. At madalas, hahayaan ng Diyos na ma-reject ka para makarating ka sa dapat mong marating. Your rejection is not the end of your journey. Your rejection doesn't mean that you are worthless. No. Mahalaga ka. Kahit may nanakit sa'yo, kahit may nang iwan sa'yo, kahit may umayaw sa'yo. Mula doon sa balon na kinalalagyan ni Joseph, nagsimula ang napakalaking tagumpay sa kanyang journey. Nagsimula yung plano ng Diyos, mangyari yung plano ng Diyos sa buhay niya. Church,
you might have been experienced a lot of rejection sa journey mo. But it doesn't mean hihinto ka na. After your rejection, after na may mang-iwan sa'yo, after na may manakit sa'yo, just rise up. Bumangon ka lang. Magsimula and be a better person. A better version of your personality than before. Ipakita mo. Hindi mo kawalan na may nanakit sa'yo. Kawalan ng nanakit sa'yo. Ipakita mo. Hindi mo kawalan na may nang iwan sa'yo. Sa halip, kawalan ito ng nang iwan sa'yo. Ipakita mo na hindi mo kawalan, na hindi ka pinahalagahan. Sa halip, kawalan ito ng hindi nagpahalaga sa iyo. Because you are worth. Higit pa sa kaya mong isipin yung halaga mo mula sa Diyos. So let us pray. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin. Hindi po laging tanggap kami, Panginoon. Hindi laging mamahalin kami. Hindi laging may mag-i-stay sa tabi namin. Sometimes, there are persons in our lives na hindi namin expected pero iiwan pala kami. I-reject pala kami. Pero salamat po dahil mas naunawaan namin ano yung dapat namin maging response kung meron mang mang-iwan sa amin, manakit, hindi magpahalaga sa amin. Salamat sa paalala mo, Panginoon. Nawa, sa lahat po na nakaranas ng rejection sa kanilang buhay, lalo na mula sa kanilang pamilya, pagalingin mo po sila. Tulungang bumangon, magsimula uli, at higit na mas mabuti mula kesa sa dati. At sa mga taong makakaranas nito, Panginoon, ipakita mo po na ito ay isang form ng protection mo, isang form ng pag-iingat mo para sa kanila. Salamat po sa kabuuan ng gawain ito. Ikaw nawa ang nataas at naluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.